Ito po si B-Boy Enriquez ng Firebird Game Farm para sa Sabong Legends. Kung saan ako nag-umpisa, nung 8 years old ako, may driver ang mother ko sa business niya, mahilig sa mga panabong na manok. Nakikita ko, nanonood ako. Merong kapitbahay sa amin noon sa Alejandro Roses, mahilig sa manok, nag-i-import ng mga galing sa Amerika. So sa kanya ako natuto. Nung high school, pumunta na ako sa La Loma, Cockpit. Bago umuwi, bibili ako ng mga nasa bayong ng mga manok. Ambag-ambag kami magkakaibigan, barkada. Sabado ng hapon, pupunta ng La Loma, ilalaban yon. Napaka-exciting. Isa nanlalamig ako. Hanggang ngayon, actually, nanlalamig pa ako. During those years, Bacolod talaga ang nauna. Dahil number one industry natin noon, sugar. So sila yung nagkaroon ng madaming pera. Mga anak nila, pinadala sa mga best schools. Pag-uwi, nahiligan yung pagmamanok. Lahat ng Filipinos, talagang doon namimili sa Bacolod noon. Very secretive din sila. Tapos natanyag na top guro, si Paing Araneta. Naging kaibigan niya si Duke Halsey. Pumunta rin siya doon kay Red Richardson. Madaming natutunan. Madali ko na kaibigan. Madami ako natutunan sa kanya. Nagkaroon ako ng access din sa quality Gamecocks. Si Paeng masyadong perfectionist. Yung papakain niya, malinis na malinis. Paghuli niya, dahan-dahan talaga. Tapos kakausapin niya. In 1972, si Don Amado Araneta nagsasabong, nag-sponsor ng International Derby. Noon, ang mga nilalabang manok, puro imported. Bilib na bilib ako kay Paeng. Finance ko yung entry niya, ay mga island-born. Nagco-champion. Ang daming nagulat na pwede na rin pala ang mga island-born. Later on, mahilig ako mag-promote at si Nene Araneta yung gusto mag-umpisa ng International Derby na tinatawag ngayong World Slasher Cup. Nasa hotel business ang parents ko, Sulu Hotel, malapit-lapit sa Araneta Coliseum. Kinuha akong co-promoter, 4 kaming co-promoters. Bawat promoter, obligadong mag-sponsor ng 2 kano. So doon tumira sa hotel. So pagdating ng gabi, iimbitahin ko lahat doon sa basement cocktail lounge, chicken talk. Naging kaibigan ko at madami ako natutunan sa kanila. And the rest is history. Before umuupa ako sa Antipolo, although meron din ako doon sa Don Antonio Heights, naman ako yung property, almost 1 hectare. Doon ako nagbe-breed, nagkukondisyon. Nung mag-expire na yung contract, naganap na akong permanenteng farm. Ito yung nakita ko. Ngayon, 26 hectares ito. Mga tauhan ko para maging may malasakit, kailangan bibigyan ko rin ng porsyento. Partner ko sila, si Don Amado, nagpasabong ng International Derby. May entry name siya na Thunderbird. Sports car noon, Ford, napakaganda. Meron ding sports car nung panahon na yon, Pontiac na Firebird. Yun ang kinuha ko. So magmula noon, hindi na naalis. Naging Firebird. Napili akong interviewin ng National Geographic. Nag-research ako. Nalaman ko na nag-umpisa ito sa England. It was a sport of the kings and the gentry. 1954, ang unang nag-import ng Pilipino, si Mr. Montilla. Galing Texas, taga-Negros siya. So doon nag-umpisa. Humabol na lang the rest of the country, especially Luzon, because I think of the World Slasher Cup, International Derby. Para kang kikilabutan. Parang ang sinasabi yung Olympics of cockfighting. Ang daming challenges dito sa pagmamanok. Unang-unang challenge yung facilities. Kailangan maayos. Give them proper care, proper health. Yung selection ng bloodlines, magre-research ka rin sa genetics. Alam mo rin kung anong tamang pakain, suplemento. Ngayon may mga stag derbies. Yung conditioning is the greatest challenge and the pointing sa araw ng laban. Kasi very critical na yan. Konting maling movement, ayun na, pwedeng mapilay. Pero pag nakuha mong sharp, nandun yung timing, unat ng paa, 1, 2 palo, wasak, patay, kalaban. Napakaganda ng feeling. You win some, you lose some.
Magandang training din dahil para matuto kang tumanggap ng pagkakabigo. Next week naman, tatalakayin natin yung pinakakilalang bloodline namin na sumikat ng husto dito sa Firebird Farm. I'm B-Boy Enrique.